Magpapaalam na si Queenie kay Don Jose para umuwi nang biglang bumukas ang pinto ng opisina ng matanda at lumabas si Joel. Kamuntik na silang magkabangga. Hindi man lang nagpasintabi ang binata. Basta lumihis na lang ang daan at tuloy-tuloy sa paglayo. Napaismid si Queenie. Bastos talaga. Usal niya sa sarili. Muli siyang bumaling sa pinto ng silid ni Don Jose. Kumatok ng 3 beses bago binuksan iyon. Pa, masuyo niyang tawag. Natigilan siya nang makita na niyang nakasubsob ang mukha ng matanda sa mga palad. Katulad na ginawa niya kanina lang sa kanyang opisina. Isinara niya ang pinto ng silid at mabilis na nilapitan si Don Jose. What's wrong? Puno ng pag-aalalang tanong niya habang hinahagod ito sa likod. Anong nangyari? Nag-away kayo? Nagbaba ng mga palad ang matanda. Nakita ni Queenie na basa na ng mga luha ang mga pisngi nito. Namumula ang mga mata. Sinabi ko na sa kanya ang lahat-lahat. Sagot ni Don Jose. Iwan ko lang kung maniniwala siya o matatanggap niya. Umalis lang siya. Sabi niya, he needs to be alone. Hindi nakakibo si Queenie. Hindi kasi niya alam kung ano talaga ang napag-usapan ng mag-ama. Mukhang napakaselang bagay ang mga iyon. Maupo ka, Iha. Sabi ni Don Jose. Isisiwalat ko na rin sa iyo. Hindi ka na iba sa akin. I want you to understand what's happening. Ikaw lang ang paghihingahan ko nito bukod kay Joel. Sige, makikinig ako. Sagot niya. Sa halip na maupo sa silyang kaharap ng executive desk, hinila niya ang isang visitor's chair patungo sa tabi ng matanda. Tinabihan niya ito. Muling nagsalaysay si Don Jose. Mas maikling version, pero kumpleto pa rin. Hindi man kadugo ng mga Del Oro si Queenie, ay nayanig pa rin siya sa kwento. Awang-awa siya sa mag-ama. Paano mo nakayanan iyon? Bulalas niya sa matandang mahal na rin niya na parang sariling ama. Hindi ko rin alam. Sagot ni Don Jose na nangiligid na naman ang mga luha. Basta ang alam ko lang noon at ngayon. I have always loved her and will always love her. Kakayanin ko yata ang lahat para sa kanya. Ganyan kahalaga si Aurora sa akin. Nagpunas ng mukha ang matanda. Forgive me for saying this, sabi ni Queenie. Pero hindi ko yata alam kung tatawagin ko iyang kadakilaan o foolishness. But who am I to judge? Baka pag ako rin ang umibig, masahol pa dyan ang gagawin ko. After all, love knows no limits. Ang inaalala ko lang ngayon ay si Joel, sabi ni Don Jose. Ako, ilang taon ko na napasan-pasan ang katotohanan ito. Masakit pa rin, pero marunong na akong magdala. Siya ngayon pa lang niya ito nalaman. He may still be in shock. Mahal na mahal niya rin ang kanyang mama. Hindi ko alam kung paano niya tatanggapin ang lahat. Baka kung mapapaano siya. Napaka-emosyonal pa naman ng lalaking iyon. Huwag ka nang mag-alalang masyado at baka tumaas ang blood pressure mo. Paalaala ni Queenie. Emotional ka na rin. Baka makasama ito sa iyo. Try to relax. Susundan ko muna si Joel. Hindi mapakaling sagot ng matanda. Gusto ko malaman kung sa bahay siya nagtuloy. Ako na. Mabilis na agap ng dalaga. Dito ka na lang muna. Mag-unwind ka. Kalmahin mo ang loob mo. I let you know kung umuwi siya sa kabila. Thank you, Iha. Sabi ni Don Jose. Kasabay na malungkot ng ngiti. Hinagka ni Queenie ang matanda sa noo bago niya iniwan ito. Pagkatapos, hangos siyang lumabas ng opisina. Guard, dumaan ba rito si Mr. Joel? Tanong niya sa tumatanod sa labas ng annex building. Yes, ma'am.
Sagot nito. Lumipat sa kabila. Salamat. Nakangiting sabi niya. Pabalik na sana siya sa loob ng opisina para papanatagin ang loob ni Don Jose. Nang makita niyang papalabas naman ng mansyon si Joanne, may dalang traveling bag. Mabibilis ang mga hakbang nito patungo sa isa sa mga nakaparadang kotse sa garahe. Kinabahan si Queenie. Hindi malaman ng dalaga ang gagawin. Kung babalik siya kay Don Jose, lalo lang mag-alala ang matanda. At baka hindi na nila malaman kung saan patungo si Joanne. Mabilis siyang nagpasya. Bahala na. Mabuti na lang ang nakasukbit sa kanyang balikat ang kanyang bag. Pauwi na nga kasi siya talaga kanina. Dire-diretso rin siya sa nakaparada niyang kotse. At hustong paglabas ni Joed sa gate ng mansyon, ay papalabas naman si Queenie sa highway na gate ng parking lot ng annex building. Mabilis ang arangkada ng kotseng minamaneho ng binata. Lalong nag-alala si Queenie. Alam palibhasa na yung magulo ang isip nito. Pinilit niyang hindi mawala sa kanyang paningin ang sinusundang sasakyan, kahit tumatawag siya sa cellphone. Hindi niya karaniwang ginagawa ang tumawag sa cellphone, o kahit na tumatanggap ng tawag doon, habang nagmamaneho. Alam niyang delikado iyon. Pero emergency ang turing niya sa kasalukuyang sitwasyon. Alam niyang naghihintay at nag-aalala si Don Jose. Pa, sabi niya sa pagsagot nito. Si Queenie. Nasa kotse ako. Sinusundan ko si Joel. Lumabas ng bahay. May dalang malaking bag. Dala rin ang asul na crown. Don't worry. I'm keeping him inside. Itatawag ko na lang sa iyo kung saan kami makarating. Sinusundan mo siya? Gulat na sabi ng matanda. Iha. Bakit naman ikaw pa? Sana pinasundan mo na lang siya kay Hernan. Ang driver bodyguard nito ang tinutukoy ni Don Jose. There wasn't enough time. Paliwanag ng dalaga. Mabilisan na. Mabuti nga't nakita ko pang paalis siya. Pinangahasan ko ng sundan. Kaysa naman maghanap tayo kung saan-saan. Lalo lang tayong mag-alala. Mag-ingat kayo. Bili ni Don Jose. Of course, lagi naman. Kung may paliwalang sagot ni Queenie, tatawagan na lang kita ulit. Mahirap itong naka-cellphone ako sa daan. Oo nga pala, sang-ayon ni Don Jose. Sige, mag-aantabay na lang ako. Nakahinga ng maluwag ang dalaga pagkapatay niya ng cellphone. Mas makatutok pa siya sa sinusundan crown. Mabuti na lang. At nahadlangan ng traffic ang mabilis na pagpapatakbo ni Joel. Hindi ito nawala sa kanyang paningin. Lumabas ng Maynila si Joel, patungong Tagaytay. Naalala ni Queenie na may rest house ang pamilya nito sa Tagaytay. Mas napanatag ang kanyang loob. Hindi pala sa airport ang diretsyo ng binata. Sinundan pa rin niya ito. Madilim na nang makarating sila ng Tagaytay. Nagsimula pa namang umulan. Kinabahan man si Queenie, ay huli na para umatras pa siya. Narito na rin siya at mas mabuting masiguro niya na sa rest house nga ang tuloy ni Joel. Minsan na rin siyang nakarating ng rest house. Outing iyon ng kumpanya. At sa rest house nag-overnight ang buong staff. Pero nagtaka rin siya nang lumiko ang kotse ni Joel sa ibang daan. Naisip niya, mabuti na lang pala't nagpursige siyang sumunod. Baka may iba pang balak tuluyan ang binata. Sumunod pa rin si Queenie. Palakas ng palakas ang ulan. At wala ng mga poste ng ilaw sa daan na pinapasok ni Joel. Naalarma na ang dalaga. Nang hindi na rin niya maaninag kahit tail lights nito. Ang masama pa, biglang tumambad sa harapan niya isang dead end. Napausan na mahinang pagbumura si Queenie. Atras agad siya. Kailangang mahabol niya kung saan mang side road lumiko ang binata. Hindi pa naman niya kabisado ang lugar na ito. Pero hindi na siya nakaatras ng husto. May humarang na kotse sa likuran niya. Nanlaki ang mga mata ni Queenie
Hinagilap agad niya ang kamay niya ang cellphone. Siniguro ng kanyang sulyap na naka-power lock ang lahat ng pinto ng kotse. Kumikidlat pa. Pero sa saglit na liwanag, nakita niya sa rearview mirror kung anong kotse ang nasa likuran niya at kung sino ang may hawak ng manibela. Si Joel. At galit na galit. Nanlupaypay si Queenie sa pagkakasandal sa upuan. Nanghina. Naibsan ng matindi niyang takot. Akala niya na corner na siya ng kung sino mang mga masasamang loob. Mabuti at si Joed lang pala. Sa kabilang banda, hindi maganda ang nakita niyang ekspresyon sa mukha nito. Mas galit pa kaysa kagabi. Siguradong komprontasyon na naman ito. Mabilis niyang tinawagan si Don Jose. Pa, nandito kami sa Tagaytay. Bungad niya agad pagsagot nito. Nakarating kayo riyan? Puno ng pag-aalalang sabi ng matanda. Gabi na. Nasaan kayo riyan? Sa rest house? Malapit na. Pagtatakip ng dalaga. Pero nakita niya ako. At mukhang hindi niya nagustuhan ang pagsunod ko. In fact, he's on his way to confront me. Tatawagan na lang kita ulit. Queenie, sabi ni Don Jose. I can handle this pa. Sagot niya. Pagpapaliwanagan ko naman siya ng maayos. Sige na muna. Bye. Habang nagsasalita ay nakatutok ang kanyang paningin sa rearview mirror. Nakita niyang bumaba ng kotse si Joel. Walang pakialam kahit nabasa ng husto ng ulan. Dire-diretso sa tabi ng bintana ng kotse niya. Kumatok doon. Itinuro ni Queenie ang passenger side ng kotse niya habang bumukas ang power locks. Hindi niya alam kung bakit, pero wala siyang nadaramang anumang pangamba sa galit ng binata. Umikot naman si Joel. Binuksan ang pinto ng passenger side at pumasok sa kotse niya. Naupo nang walang pakialam kahit nabasa ng husto ang kinauupuan. What the hell are you doing here? Halos dumagundong ang boses nito. Bakit mo ako sinusundan? Mas madaling pa yata sa maulan na gabi ang mukha nito. Pakisara na muna ng pinto para hindi bumaha dito sa loob ng kotse ko. Kalmadong sagot niya. At inilak mo ba ang pinto ng kotse mo? Baka masalisihan ka roon. I'm not stupid, sagot ni Joel. Pero sumunod ito sa pagsara ng pinto ng kotse niya. Inilak muli ni Queenie ang power locks. Answer me. Utos ng binata. Alright. Sinusundan nga kita. Amin ni Queenie. Pero wala akong masamang intensyon. Nag-alala lang si Papa nang umalis ka roon. Kaya susundan ka sana. Hindi pa man siya nakatapos ay muling dumagundong ang boses ni Joel. Papa? Ulit nito. Saglit na natigilan si Queenie. Saka lang niya naalala na baka hindi pa rin gusto ng binata na makipapa siya sa papa nito. He asked me to call him that. Bahagyang nauutal na sagot niya. Napabuntong hininga ang binata. Sumulyap sa labas ng bintana. Hindi ko naman aagawin ang father mo, if that's what you're thinking. Defensive na dagdag ni Queenie. Mabilis na liningon siya nito. Hindi ko ipinagmamaramot na tawagin mo siyang papa. Mainit ang ulong sabi nito. Go on. Bakit mo ako sinusundan? Napingasan ang kumpiyansa ni Queenie. Parang nawala na siya ng balanse nang magpatuloy sa pagpapaliwanag. Iyon na nga, sabi niya. Nag-aalala siya sa pag-alis mo roon. Alam niya kasi na magulo ang isip mo. Susundan ka sana niya, pero nag-volunteer na ako. Emotional na rin siya. Pinagpahinga ko lang. How loyal? Paismid na sabi ni Joanne. Nainis na talaga si Queenie. Look, pataray na sagot niya. Tumataas ang blood pressure ng father mo. Nagkaka-chest pain siya every now and then. Ayaw ko lang mauwi sa kung ano pa man itong sitwasyon na ito.
I just wanted to reassure him na nakarating ka kung saan ka man patungo ng safe and sound para hindi na siya mag-alala. Iyong pagmamaneho mo pa naman kanina, pabarumbado. Mabuti na lang, hindi ka na disgrasya. Si Joed naman ay natigilan. Nilingon ni Queenie ang paligid. Akala ko, sa rest house ka tutuloy. Sabi niya. Nasaan na ba tayo? One of the side roads, sagot ng binata. I spotted you, kaya sinadya kong dalhin ka sa dead end. Napaismid siya. That figures, sagot niya. Well, kung sa rest house nga ang tuloy mo, sumigi ka na. Uuwi na rin ako sa Maynila. In this weather? Sagot ni Joed. Are you crazy? Gusto mong ikaw naman ang madisgrasya? At lalabas na kasalanan ko pa? As if I had a choice, sabi ng dalaga. Sa rest house ka na rin muna. Pautos na pahayag ni Joed. Hindi ka magmamaneho pabalik sa Maynila sa ganitong ulan at sa ganitong oras. Natigilan si Queenie. I'm not giving you a choice, dugtong ng binata. Hahabulin kita if you attempt to drive back. Baka lalo tayong mapahamak. Siya naman ang napabuntong hininga. Okay, sagot niya. Lumipat ka na sa kotse mo at makarating na tayo roon. At dito na po nagtatapos ang part 8 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.